Okay, Sini Adarna. Talagang Adarna ang founder pala ng UP. Okay, August 2023, martial law era film series. And then August 16, Wednesday 1:30 p.m. onwards. So ayan, martial law film. May pa-episode pala sila dito ng martial law hazing. This is what happened in the last martial law. Grabing torture ng ano na to, ng martial law na to. And grabe. This is the evil and worst film of all. So nandito na tayo sa UP FE Film Center. May film center sila dito. Alam mo ba yung lahat ng ano na yan, ng part na Adarna na yan, they're already here na nag-aral talaga, and paulit-ulit lang yan simula nung may nahasing dito na babae. May mga third eye na sumasapi sa kanila. Si Adarna talaga. Adarna is a lady who sacrificed here before the UP. So sinacrifice siya dito siya nilibing bago binild up itong UP na to. So ayan, so lagi pa rin siyang si Adarna, not because of the kwento but because of those Padre Burgos, the 3 priest murderer who commit to Adarna, na yung 3 paring martir raw ang naghazing o ginawa ng sex slave itong si Adarna. But Adarna is still alive from this era of 2023. Buhay pa siya because he is sa Albatross, and also mas naging heighted pa siya ngayon kasi nagiging invisible na siya and nakakapasok na siya sa mga bahay kahit i-padlock pa yung mga kabahayan, nakakapasok na siya. And alam mo ba, yung si Adarna na yan, pinutulan na ng kamay yan sa India kasi ang mga India, meron silang invisible na mga tip na parang binayaran ng taga-India para lang mahanap si Adarna. But Adarna is always sa magnanakaw. At the same time, parang ini-erotic niya yung mga kalalakihan, and pagkatapos noon sa kanya papatayin. So yun si Adarna, magnanakaw, erotika, sex slave, ayaw niya ng complete family. Pag nakita niya yung ex niya na nakahanap na ng complete family, or merong mga anak-anak ganyan, babalikan niya and imamasaker niya yung family, ganyan-ganyan. So, if you have a third eye, hindi ka pwedeng awayin ni Adarna kasi kung may third eye ka, alam na may mga third eye kung paano patayin si Adarna. So, yun yung problema mo. Kaya Adarna, wag ako. Hindi mo ako mapabagsak. So, ayun. So, yun ang problema. Erotika siya, magamit siya ng lingerie dress. And putang ina, naka-lingerie miniskirt pa ako, tang ina. Ewan ko saan napunta yung aking damit talaga kasi pumunta pa ako ng condo, and then pinrepair ko na yung damit ko. Pagising ko, wala na yung mga damit. So, nag-iisip ako ngayon kung aalis na ako ng hotel as soon as possible and come back to condo na lang, and talk to my husband na doon na muna ako matulog sa sahig, and ganon. Kasi inatak talaga ako, kinuha yung pants ko. Pagising ko, wala na yung pants. Parang gusto pa ako dito magbra panty sa UP. Alam mo yun, ang UP para sa lahat ng reliyon, tapos bigla mo akong uhubaran pagising ko, ganon. So ayun, yun naman nakalaban ko nung time na naging homeless ako at I go to another place because they always hubaran me. Talagang inuhubadera nila ako. Ewan ko, ano mo to, sacrifice my pussy with your stinky pussy? Shout out sa iyo, putang ina mo, poki ng mga pamilya mo, hayop ka, burikat ka. So ayun, galit na galit ang puta. Pagising ko, wala na akong damit doon. So, sinong kumuha nito? Nakasara naman yung hotel. So ayun, sakay na ako. Ayan.
Ayan tayo eh. Oh. Off na muna ang camera. Adarna, itong sinasabi ko sa iyo, mauna ka sa libingan. Wag ako. Ang dami mo na nasakripisyo. Wag ako, wag ang mga pamilya ko, wag ang mga anak ko, wag kami na taga-probinsya. Umuwi ka ng Baguio, doon ka magpa-sacrifice, hayop ka.